Sa pagkakataong ito, ang kinatawan ng 3rd District ng Lungsod ng Maynila, Chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability at member ng House Committee on Justice. Good morning, Congressman Joel Chua. Kong magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi, good morning Robert and Doris at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, magandang umaga po, Kong. Today yung last day para makapaghain, makasagot ang Vice President doon sa mga issues na ibinabato sa kanya diyan sa House Committee on Justice. At ano po ang nakikita nyo dito na senaryo? Halimbawa lang po, kung sumagot siya, ano ang mangyayari? Kung hindi naman siya sumagot, anong i-expect ng taong bayan, sir? Pag sumagot po ang ating Vice Presidente, mayroon pong 3 araw ang complainant para magsumiti naman ng kanilang reply. Tapos po niyan, mayroon pang another 3 days ang respondent naman para mag-submit ng kanilang rejoinder. So, pagkatapos po niyan, ito po ay magkukonvene po ang members ng Committee on Justice para po pag-usapan kung mayroon pong sufficient in substance. Ibig sabihin, sufficient ground. Ibig sabihin, kung pasok po ito doon sa 6 na sinasaad na grounds for impeachment. At So, kapag wala na ba po? Pag ito po ay napagbotohan na, Ayan, napagbotohan. na may sufficient grounds. So, magkakaroon na po ng hearing sa committee. Committee level pa lamang po. Opo. And then, magsasubmit po ng resolution kung ito po ay mapagkakasunduan na isumiti sa plenaryo. Ang kinakailangan po na boto ay 1/3 vote para mai-endorso po ito sa Senado. Otherwise, anything short of 1/3, dismiss po ang kaso. Doon pa lang, madidismiss na. Oo. Kung hindi naman po siya sasagot, mas mapapabilis po ba yung proseso dyan sa Justice Committee, Kong? Opo, kung hindi po siya sasagot, magkukonvene na po para po i-determine kung may sufficient ground. At kung may sufficient ground, gano'n na po. Magkakaroon na po ng hearing at ito po ay titignan na po sa plenaryo pagbobotohan kung again kailangan uli ng 1/3 para po may endorso sa Senado. Paano po yun kung kailangan ba siyang imbitahan? Kailangan siyang umapir doon sa inyong investigasyon? O hindi naman kailangan? Abogado lang niya? Well, depende yan kung ano yung mapagkakasunduan, kung may mga kailangan linawin. Kung hindi naman, pero ako tingin ko baka invite pa rin siya as a source person or as yun nga po, as respondent. Oo. Pero kung kunyari, partner, umapir nga, kung, andiyan nga. Pero pagka tinanong nyo naman, hindi naman sumasagot. Or sasabihin na hindi ko sasagutin yan. Pwede bang I'm just here to observe the proceedings. Baka ganun. Inimbitahan nyo lang ako dito resource person nga lang ako. Pwede ba siyang ma-cite in contempt? Re-respetohin naman po namin kung ano po yung kanyang desisyon, kanilang mga legal strategy. At the end of the day, yun talaga namang actual hearing sa Senado naman po yun. Okay. Wala naman palang balakid sa ganon. Doon po sa schedule lang ng pagdinig ng Justice Committee, kahit po mag-break ngayon, Lenten break, ay nakikita ba natin na after the Holy Week ay baka magpatawag na po ng hearing or may schedule na po agad kayo ng hearing para po dito? Tingin ko po baka ang scheduled hearing baka second week na po ng April yan kung sakasakali. Second week ng April. Kasi matatapos na po kami ngayon Opo. Wednesday ang last day po namin. Okay. So, hindi naman po mapansin na naman ng mga taong bayan. Ano ba? Padelay kayo ng padelay. Bakit hindi na natin ito tapusin? Kasi po ito po ay parte ng due process Yun po talaga yung proseso at yun ang kailangan nating sundin. Dahil sa ganun, hindi naman din po tayo ma-technical.
Ayun, oo, kasi pagka na-technical na tayo, tapos ang boxing. Oo. Eh, nangyari na po yan. Naalala naman po ninyo, doon sa unang impeachment last year, hindi naman po talaga ito na desisyonan base po sa merito, kung hindi base po sa procedural o sa technicality. Opo. Kung ano masasabi nyo, anong reaksyon ninyo at ng mga kasamahan mo doon sa komite ninyo? Kasi tinawag ni VP Sara na fishing expedition lang yan. Wala naman sila talagang ebidensya, wala naman talaga silang matibay na pruweba na sinasabi nila impeachable na itong aking mga krimen umano. O ano po ang reaksyon nyo? Nung binasa ko po yung kanyang statement, no sinasabi niya na humihingi ng additional evidence, ibig sabihin wala daw kaming ebidensya. Oo nga. Kaya nga po additional evidence Ibig sabihin po, meron na pong ebidensya. Nagdadagdag lamang po para mas tumibay, para mas tumatag. Dahil siyempre, hindi naman po ibig sabihin pag kayo humihingi ng additional evidence, ibig sabihin wala na po kayong ebidensya. Okay. So papagtibayin lang lalo. Opo, kung meron pa pong mga nais magsalita, kung meron pa pong mga nais na dokumento na hinihingi ang mga miyembro, wala naman pong pipigil po dyan. Oo, pero kung hindi ba ibigay po yan, mga additional documents, ibig ba sabihin ay yun kasi yung tinutumbok ng mga tao at ni VP Sara mismo, wala kayong kaso against me Hindi tatayo. Oo. Well, ang masasabi po niyan, yung Senado. In fact, kung talagang wala naman pong kaso, mas maganda nga po ito Oo. na maihiring na nang sa ganon, kung talagang walang kaso, magiging malinis po siya once na sisimula na ang kampanya. Dahil, di po ba naalala po ninyo, siya po ay nagdeklara na bilang Pangulo. Hindi po ba mas maganda na wala kang extra baggage habang ikaw ay kumakandidato? Oo. At sinasabi mo na ako ay naakusahan pero na-dismiss. Oo. Kumbaga clean slate. Mas maganda po yun na clean slate at walang maipupukol sa'yo tungkol po dito. Tama. Teka lang, yung usod tayo ng konti, partner, doon sa... Kasi yung Sige, income go. tax. Ikaw, partner. Kung tama ba yung income tax records ni VP Sara, ipapasabpinan din? Oo. Yan po, pag nagkaroon na po ng hearing, hindi naman po natin maaalis sa mga ibang mambabata, sa mga ibang miyembro, kung ano po yung mga dokumento na sa tingin nila, mapagpapatibay at isa na nga po yan kung magtatali po talaga doon sa SALN na kanyang sinumite at sa income na kanyang sinusumite rin. So yun lang po yun, ibabangga ninyo yung SALN niya doon sa, yung dineklara Income niya. tax records niya. Oo, yung sa income tax records niya. Kasama na rin po yan. Oo. Malaki po bang discrepancy, Kong? Well, kasi siyempre dapat maipaliwanag, di ba? Yung simula nung siya ay naging vice mayor, hanggang sa siya ay naging vice president. Kung ito naman may papaliwanag ng maayos, sa tingin ko wala namang magiging problema. Dapat nga matuwa pa siya dahil ito na yung pagkakataon para malinis lahat. Opo. Yung partner, di ba meron din alingas-ngas tungkol doon sa conflict of interest naman ng kanyang dalawa sa kanyang abogado, si Attorney Michael po at si Reynaldo Munsayak. Oo, kamusta na po yun, Kong? Well, hindi naman pa namin na pag-uusapan yan, pero sa ngayon, siyempre, yung kasimping resenta niya bilang parte ng kanyang legal team. So, hindi mo maiaalis na lahat po yan ay susuriin at titignan. Okay. Kung doon naman sa komento ninyo, doon sa possible shutdown ng ICI, kasi natapos na daw nila yung investigation, nandiyan naman na ang DOJ, nandiyan naman na ang Ombudsman. Tama ba? About time na rin ba talaga na itong ICI ay pansamantalang ihinto na, isis na yung operation? Nandiyan, ang tamang ahensya rin naman, sila rin isusumite rin naman nila ito sa Ombudsman kung may findings po sila, at ang talaga naman proper agency na magde-determine po niyan
ay yung ombudsman. Ang trabaho lamang ng ICI is recommendatory, ganun din po ang DOJ. Opo, So talagang at the end of the day, ang final na message po diyan ay ang Office of the Ombudsman. Alright. Pero hindi kaya naging waste of time naman daw itong ating tinatag na ICI? Hindi rin naman po dahil nakatulong din naman po to dahil kung ano naman po, kasi unang-una sa lawak po nung naging issue, syempre hindi naman po natin maaalis na baka hindi rin naman kakayanin agad-agad ng DOJ. Noong time na yun kasi po, naghahanap po agad ng resulta ang taong bayan. Oo. So, malaking bagay din naman po ang kanilang mga naiambag dito. Okay. Kahit saglit lang ano po? Hindi naman din po nating masasabing saglit dahil ang talagang tinignan dyan kung ano yung mga lugar na talaga namang kaduda-duda, lalo lang yung mga ghost project at saka yung mga substandard na project. So, yun, malaking bagay po ang kanilang naging contribution dito. Alright. Partner? Kong, last na lang, nung last weekend, si Senator Lacson, may binabanggit siya na House panel during the confirmation hearing ni then Secretary Bonoan na may nanghingi daw sa House panel ng funds na hindi naman daw mali, pero 500 million para doon sa mga miyembro ng panel. And then, parang ang sinasabi daw ng ibang mga nasa panel, hindi naman sila na-budgetan. May familiar ba kayo dito during that time kung sino sa mga kasama ninyo yung nakapwesto? Hindi po, kasi hindi naman po ako miyembro ng CA. Nasabing committee. At saka kasi nung mga panahon pong yun, wala pa rin naman po akong chairmanship. Ako po hindi kabilang sa unit team. Kadalasan po yan, party allocation yan eh. So, hindi po ako familiar kung sino po yung kanyang binabanggit. Oo. Ayun. Pero nangyayari po ba yan? Kalakalan po ba yan talaga, Kong? Kasi nung time na yun, bago lang ako eh. So, hindi ko po malalaman kung hindi talagang kalakaran. Oo. Pangalawang term ko pa lamang po ngayon. So, siyempre, hindi ko po alam kung ano yung kalakaran ng mga veterano. Oo. Ayun. Dahil dyan, Kong, ay uutusan ka namin ni Robert. Alam niyo naman, sir, kasi napakalaking aligasyon ito. Kung totoo man, partner, na merong hingian doon sa Commission on Appointments. Na napaka-powerful na committee po, Kong. Kasi kung meron naman pong ganun, normally, hindi naman po yung wala naman pong aamin dyan. Ay, tama naman. Otherwise, siyempre, lahat naman po yung, kung may ganun po, di lahat na lang, gusto na lang maging member ng committee on appointment. Sisiksik nila yung sarili nila. Magsisiksik lahat, di ba? Pero sa akin naman, kung minsan naman hindi mo maaalis, kung may mga kongresista na lumalapit sa mga departamento, lalong-lalo na, kung kinakailangan sa kanilang mga distrito. Halimbawa, kasi hindi mo naman maaalis na may mga constituents kami, mga barangay, mga munisipyo na lumalapit sa amin at nanghihingi ng mga proyekto na kailangan dun sa mga lugar nila. So, ang tanging mga lalapitan din namin, siyempre, yung mga departamento. Tama. So, hindi naman ibig sabihin na pag may nilapit ka, ibig sabihin may hanky-panky na. Dahil kung minsan naman, sa amin naman talaga, kailangan may mga lumalapit po sa amin, hihingi rin po kami ng tulong. Hindi lang naman po mga proyekto, pati po mga medical assistant. Kasi hindi mo po maaalis yan. Hospitalization, lahat po yan talagang dadagsain ka dahil unang-una, kami lang po yung parang magiging tulay po nila sa national government. Kami po talaga yung inaasahan nila. Oo. Siyempre, ang dalangin lang natin, partner ko, na nagagamit sa tama. Ayan. Oo, kasi marami na tayong na ulinigan o napag-alaman na mga naging hakbang na hindi naman nakarating sa tamang dapat tulungan. Tama na dapat pa, no? Sa tulungan nito mga pondo na ito. Halinawa, Congressman, na sige, humingi kayo, bigay ninyo sa tamang ahensya ng at gobyerno. gamitin At ng gamitin. tama at dapat pakinabangan agad-agad Tama. ng publiko. Correct. Dahil dyan,
Kong, maraming salamat po. Magpa-follow up po kami ha sa mga inaasahan pa natin na mangyayari dyan sa inyong mga komite at syempre dyan sa Kamara. Thank you very much, Kong. Thank you, Kong, and good luck. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Good morning po at maraming salamat si Congressman Joel Chua, 3rd District Representative ng Lungsod ng Maynila, Chairperson ng House Committee on Government and Public Accountability at member Yan. House Committee on Justice. Yan. Talon tayo, partner.